wala sa plano ko ngayong araw. At dahil puro diwata para sa overload yung nakikita ko sa notification ko. Tara, gawa tayo ng sariling version natin ng pares. Pagpasensyahan nyo na lang, hindi talaga ako marunong magluto. Konnichiwa minasang, KP Tomoshimasu, Yoroshiko Onegaishimasu, and welcome to KP Japan Vlogs. Lumabas nga ako ngayong araw para sana pumunta ng Osa Nagoya at bumili ng gimbal. Kaso naisip ko parang sobrang layo naman, kaya nag-decide ako, nagtitingin na lang muna ako dito sa lugar namin kung meron ba o wala. At kung meron man, i-check ko na rin yung presyo niya, kung saan ba mas mura. Itatry ko muna rito sa Joshin kung meron dito. At yung mas mura rito, baka bilhin ko na rin. Kasi medyo nahihirapan na rin kasi ako mag-vlog kapag tripod yung gamit, kaya kailangan na natin mag-upgrade. Kaso yun nga lang, wala rin silang available na gimbal dito, kaya no choice tayo kundi maghanap ng ibang shop. Tapos nakita ko naman tong pinaka-favorite yung vlogging camera, yung camera 360. Medyo mahal pa siya ngayon kaya ayoko pang bilhin, pero soon alam ko, mabibili ko rin yan. Hindi pa lang ito yung right time. Dahil walang phone gimbal sa napuntahan natin, susubukan ko naman pumunta sa 2nd Street at baka sakaling meron ditong gimbal. Kaso pagpasok ko, wala rin sila ritong available na phone gimbal. Wala rin kasi sila rito masyadong bentang mga gadget kumpara sa ibang 2nd Street. Kaya no choice na talaga ako, kundi umalis na lang din agad dito. At dahil walang available na phone gimbal dito sa lugar namin, mukhang sa Osa Nagoya talaga yung bagsak ko. Kaso sabi ko sa sarili ko parang ang layo naman ng Osa Nagoya at baka kulangin yung oras ko. Kaya baka sa susunod na day off ko na lang ako magpunta ng Osa Nagoya para bumili ng phone gimbal. Kaya ang plan B natin is magluto na lang na makakain. At dahil puro diwata para sa overload yung lumalabas sa feeds ko, tara, subukan natin gumawa ng sariling version natin ng pares. Kaya dito na agad ako dumiretso sa Vietnam store. Ito lang kasi yung store na pinakamalapit sa apartment namin na kung saan pwede kang makabili ng iba't ibang klaseng ingredients mula sa Pilipinas. At kung may mga cravings kami na Filipino foods or gusto naming lutuin or may mga handaan, ito talaga yung store na pinupuntahan namin kasi halos kompleto talaga sila rito. Tulad dito may papaya at iba't ibang gulay. Marami rin sila rito iba't ibang klase ng laman loob ng baka at baboy. May mga bituka, baga, puso ng baboy at baka at iba't iba pa. And by the way guys, dito lang pala kami nakakabili ng baboy na may balat. At yung usapang murang gulay naman, meron din sila rito na halos kahilera lang ng Vietnam store na binibila namin. At kung dito ka mamimili, ang laki ng matitipid mo kasi halos bagsak presyo yung mga tinitinda nila rito. Hindi ko nga rin alam kung bakit ganito kamura yung mga tinda nila kumpara sa mga mall at ibang supermarket. Siguro, direct siguro silang kumukuha sa mga farmer kaya ganito kamura yung presyo ng mga gulay nila. At napadaan ako rito para lang bumili ng cornstarch at saka asin kasi naubusan na kami ng stock. At sa mga hindi pa nakakaalam, ito pala yung labas ng apartment namin. Katabi lang siya ng golf course. At pagka-uwi ko naman, hinugasan ko na agad yung pork na nabili natin para habang nagre-ready tayo ng mga ingredients, mapakuluan na natin to. Hindi siya kasya rin sa pakuluan natin, kaya hiniwa ko na lang daw sa gitna para magkasya. Ganun talaga, dapat maparaan. Tapos nilagyan ko na agad ng paminta, tanlad, konting asin, isang star anise, tapos tinakpan ko na rin. Tapos habang pinapakuluyan, magre-ready na ako ng mga ingredients na gagamitin natin sa ating pares. Kaso yung nabili kong dahon ng sibuyas is ibang klase pala to kasi medyo malalapad siya. Kaya no choice tayo kundi pumunta ng supermarket para bumili ng kulang na ingredients. At dito lang ako bumili sa may likod ng apartment namin. Halos 5 minutes lang to sa bike namin at okay lang din naman kasi nakalimutan ko rin palang bumili ng luya. At buti na lang, naalala ko siya habang andito pa ako sa supermarket. Kung hindi, babalik na naman ako. Ay nako, napakamalilimutin ko na talaga. Bumili na rin ako ng soft drinks para sulit na sulit talaga yung kain namin. At mula sa supermarket na to, matatanaw mo dyan yung apartment namin. Kung makikita mo yung kulay green na lambat, katabi lang yun yung apato namin. At sakto, pag uwi ko, kumukulo na yung park natin. Kaya chinek ko agad kung okay na ba yung lambot niya. Kaso medyo matigas pa rin. Kaya binaliktad ko na lang at pinakulaan ko na lang ulit. At habang nagpapalambot tayo ng karne, hiniwa ko na yung mga ingredients natin. Tulad ng dahon ng sibuyas, sili para sa chili garlic, luya at sibuyas para sa sabaw ng pares. Tapos inuna ko nang lutuin yung ating chili garlic. Gumamit ako ng olive oil at sliced garlic.
para kahit mapadami yung kain mo ng chili garlic, hindi tumaas yung cholesterol mo. At kapag nag-brown na yung ating garlic, pwede na nating ilagay yung ating chili. Mekos-mekos lang natin yan mga insan. Tapos ayun, tapos na ang ating olive oil chili garlic. At sakto, pagkaluto ng ating chili garlic, malambot na rin yung pork natin. Kaya inahon ko na ang ating pork. Tapos, isa-set aside muna natin yung sabaw niyan para pwede pa natin gamitin yan para sa sabaw ng pares. At after nyan, tutusukin lang natin yung balat ng ating pork para pag naluto siya, mas crunchy siya at saka juicy. Tapos, punasan natin ng tissue. Lagyan ng suka ang balat ng pork at dahil medyo makapal ang ating pork, in-slice ko to sa gitna para mas mabilis maluto at maging crunchy. At after nyan, pwede na siyang lagyan ng asin. Mas maganda nga sana kung imamarinate niyo pa to ng medyo matagal. Mas maganda sana kung overnight para mas madry siya at maging crispy yung balat niya. Disclaimer lang po, napanood ko lang din po to sa YouTube at hindi ko rin alam kung tama tong process na ginagawa ko. Pero proven and tested na naman to kasi ilang beses na ako nakapagluto nito. Mas okay po sana kung sa air fryer or oven nyo lulutuin, kaso sa case ko, ito lang yung available namin na lutuan. Pero okay din naman yung result niya. Basta iset nyo lang siya sa pinakamahinang apoy para hindi agad masunog. At para sa akin, mas maganda yung ganitong process kasi nadidrain lahat ng fats ng pork kapag naluto na. Hindi mo na kailangan gumamit ng mantika. Lagi nyo na siyang i-check para hindi siya masunog. At kung mapapansin nyo, lumalabas na yung fats ng ating pork. At good sign yun. Mas healthy to compare dun sa traditional na lechong kawali na kailangan mong i-deep fry sa oil. Imbis na madrain yung fats niya, nadagdagan pa natin. Unlike sa ganitong process, na mas nare-reduce natin yung fats ng ating kinakain. O diba? Healthy. Crispy na. Masarap pa. Healthy pa. Diba? Carbon loading. Tapos, i-slice natin siya sa size na gusto nyo. Kaya na yung bahala. Pero sa case ko, ganitong size lang yung gusto ko. Para sakto lang sa isang subo. At after nyan, magluluto naman tayo ng sabaw ng pares. Siyempre, olive oil pa rin yung ginagamit ko. At sa lahat nga pala ng niluluto ko daily, olive oil yung lagi kong ginagamit. At ganito rin ba kayong mag-isa? Lagi nyong inuuna yung bawang kaysa sa sibuyas. At pagkalagay ng bawang, imekos-mekos lang natin. Tapos lagyan natin ng sibuyas, imekos-mekos, lagyan ng luya. Tapos imekos-mekos ulit. Kapag okay nang igisa yung mga ingredients, pwede natin gamitin yung pinagpakuluan natin ng pork kanina. Salain lang natin para hindi mapasama yung iba't ibang ingredients na nilagay natin. Tulad ng buong bawang at saka star anise. Bago natin gamitin yung sabaw ng ating pork, i-check muna natin yung lasa. Kapag kumukulo na, maglagay tayo ng nor pork para pampalasa sa sabaw. Tapos konting toyo. Tapos hintayin lang natin kumulo. Lagyan natin ng paminta. Pagkatapos ng paminta, lagyan natin ng konting asukal para mabalance yung lasa. At tapos nyan, pwede natin ilagay yung cornstarch kapag kumukulo na. At after nyan, hintayin lang natin kumulo at halu-haluin natin. At syempre, tikman na rin natin para alam natin kung balance ba yung lasa. At ito na ang ating pares overload. Hindi ko nga pala sinama yung ating pork sa sabaw kasi baka mawala yung crispy. And by the way guys, ito nga pala yung first time ko makapagluto ng pares. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po ako kung may mga mali ba sa procedure na ginawa ko. Nanood lang din kasi ako sa YouTube. At kung i-rate ko yung luto ko, syempre, 10 out of 10 ako nagluto niyan eh. At syempre, approve din naman sa mga kasama natin sa apartment. Nasarapan din naman sila. At hanggang dito na lang muna siguro yung vlog natin. At kung nakaabot ka sa part na to, mag-iwan ka na rin ng bakas. And don't forget to follow, like, and share ng ating mga video. Thank you for watching. See you next vlog.